Nailipat na sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Janet Lim Napoles matapos mahatulang guilty sa kasong serious illegal detention na isinampa ng kanyang kaanak at dating tauhang si Ben Hurloy. Nahaharap siya sa parusang reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Gayunman, tuloy pa rin ang paggulong ng mga kasong plunder na kinakaharap ni Napoles kaugnay ng pork barrel scam. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, yung sentensya niya na reklusyon perpetua o yung habang buhay na pagkakabilanggo, hindi pa yan doon sa mga kasong plunder na kinakaharap naman niya sa Sandigan Bayan. At kung halimbawa na masentensya sa Sandigan Bayan ng habang buhay na pagkakabilanggo rin, ayon sa isang abogado na kausap natin, ang pinaka-maximum na number ng taon ng pagkakakulong niya ay 40 years lamang. Pasado alauna kaninang madaling araw, dumating si Janet Lim Napoles sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Agad isinailalim sa booking procedure si Napoles. Sumailalim din siya sa physical examination at kinuhanan ng fingerprints at mugshots. Gising na, yes. Yes, mag-exercise, preparing themselves. Of course, magpe-pray muna yan. Pag-wake up, upon waking up, magpe-prayer. Tanging mga puting damit pantaas, pajama, shorts at toiletries lamang daw ang pinayagang maipasok ni Napoles sa loob ng bilangguan. Ang mga dala niyang gamot, kinailangan pang ipasuri sa mga doktor ng koreksyonal. Mananatili muna si Napoles sa Reception and Diagnostic Center ng hanggang 2 buwan para sa briefing. Saka siya ililipat sa dormitoryo para sa mga high-profile inmate. By the time na lalabas na sila sa Reception Diagnostic Center, alay na yung fears, wala na anxiety, kasi alam na niya kung ano yung dapat niyang gawin, kung ano dapat na hindi siya dapat matakot. Siya siguro sa high profile. Mostly these are the illegal recruiters, yung pyramiding. Tiniyak naman ng koreksyonal walang espesyal na pagtrato kay Napoles. Gayunman, may special menu para raw sa mga may sakit na inmate tulad ni Napoles. Okay naman. Ang ano lang namin sana kung yung extended hours sa mga lawyers. Kasi sa dami ng kaso, meron silang oras talaga, limited hanggang 7:30 lang daw ng gabi. Huwebes at Biyernes lamang pwedeng dalawin si Napoles ng mga kaibigan. Huwebes hanggang Linggo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon naman pwedeng dumalaw ang kanyang mga kamag-anak. Ikinulong si Napoles sa koreksyonal matapos ang masintensyahan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong ng Makati Regional Trial Court dahil sa kasong serious illegal detention na isinampas sa kanya ng dating tauhan na si Ben Hurloy. Sa kasong ito nagsimulang pumutok ang kontrobersiya sa pork barrel scam. Ibang usapin pa ang kasong plunder o pandarambong na kinakaharap ni Napoles sa Sandigan Bayan naman dahil sa di umano'y manumalyang paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Hindi pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mosyon ni Napoles na manatili siya sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Sa Lunes, pag-uusapan ng mga maestrado ng 3rd Division ang paghingi nila ng permiso sa Korte Suprema na si Napoles na lamang andalhin sa Sandigan Bayan tuwing may hearing ito sa halip na sila pa ang pumunta sa koreksyonal. May circular kasi ang Supreme Court na hindi pwedeng ilabas ng kulungan para umattend ng hearing ang mga nasintensya ng bitay o life imprisonment maliban na lamang kung papayagan ito ng Korte Suprema. Dinidinig ng 3rd Division ang petisyon ni Napoles para makapagpiyansa sa kasong plunder. Pero nakakulong na naman siya. Sabi ni dating University of the Philippines Dean Pacifico Agabin, hindi pa ito baliwala dahil hindi pa naman pinal ang kanyang sentensya sa kasong serious illegal detention. Kung matapos na yung 30 years niya, siguro pwede pa siyang mag-take advantage. Wala pa sa trial proper ang plunder case ni Napoles sa 3 dibisyon ng Sandigan Bayan. Reklusyon perpetua rin ang posibleng sentensya rito. Sa Article 17 ng Revised Penal Code nakasaad na 40 years ang maximum period ng mga patong-patong na sentensya. Reklusyon perpetua can last only for 40 years or so. Jessica, ayon dito sa abogado nitong si Napoles na si Attorney Stephen David ay magpa-file sila ng motion for reconsideration sa Makati RTC para dun sa sentensya na habang buhay na pagkakabilanggo dahil dun sa serious legal detention na kaso sa kanya. Jessica? In the meantime, ano ang proseso, Joseph, para dito sa
kung saan gagawin yung hearing, no? Kasi yun nga, may requirement pala na kapag nasa kulungan na, katulad ng correctional, yung kung may ongoing trial, dapat dun din gawin yung trial, hindi na dapat inilalabas pa. So ano, kung ganyan na meron pang plunder sa Sandigan Bayan, papaano ba ang mangyayaring proseso dyan? Ang sabi ng maestrado na nakausap natin sa 3rd Division, no, hihiling sila sa Korte Suprema na baka mas madali na si Janet Napoles yung ilalabas na lang every time na may hearing dun sa 3rd Division. Kasi kung dadalhin lahat ng mga maestrado at saka nung ating mga prosecutor yung mga documents, ay masyadong marami yan. Masyadong logistically parang mas mahirap kaysa bitbitin na lamang si Napoles mula doon sa correctional papunta sa Sandigan Bayan. Hindi natin alam kung papayagan ng Korte Suprema yan. Kung hindi papayagan ng Korte Suprema ay talagang yung mga justices natin ng Sandigan Bayan 3rd Division yung kailangang pumunta doon sa correctional para mag-hearing. Actually, ang 3rd Division lang naman kasi yung nag-require dito kay Napoles na mag-appear doon sa mga pagdinig niya every time na meron doon. No? Kasi yung 1st at saka sa 5th Division ay nag-waiver na siya ng appearance. Yung 3rd Division insisted na every time may hearing si Napoles on her bail petition, dapat nandun siya. So, tingnan natin kung papayagan ng Korte Suprema yung magiging hiling ng Sandigan Bayan 3rd Division na siya na lamang yung bitbitin kesa sila pa yung pumunta doon sa correctional, Jessica. Dito sa mga video na I understand ibinigay mismo ng Bucor o ng Bureau of Corrections doon sa pag-admit kay Napoles sa correctional, parang walang masyadong emotions na makikita sa kanya. Joseph, tama ba? Yun ba ang kwento rin ng mga saksi? Yung kausap natin kahapon, kagabi, no, nung madaling araw sa BJMP, tinatanong ko kung ano yung, paano niya i-describe yung mood nitong si Napoles. Ang sabi nitong nakausap natin ay maalawalas naman yung kanyang mukha. So I guess, because she's been there in that kind of situation na inililipat siya sa mga kulungan, baka medyo, baka nasanay na ng konti itong si Napoles sa ganyang klaseng proseso, no? Jessica? Ang isang impression dito sa kanyang kaso na serious illegal detention, mabilis, no? Naging mabilis yung pagkaka-convict sa kanya. So, pihado sasabihin, pwede naman palang bumilis yung trial sa ganyang mga kaso. Bakit yung ibang kasong ganyan, no? Taon ang inaabot bago nagkakaroon ng conviction. Joseph? Correct, Jessica. Kailan ba i-final yung mga PDAF? Siguro wala pang mga 2 taon, no? So halos magkasabay yung PDAF at saka yung serious illegal detention. Nauna lang ng konti, ilang buwan, itong serious illegal detention. So in less than 2 years or 2 years or so, ay nagkaroon na tayo ng sentensya. Nangyayari naman na medyo mabilis yung proseso. But I guess, in some cases, for example, dito sa Sandigan Bayan, ay talaga may ibang mga attendant na mga circumstances na talagang hindi maiiwasan. Kaya nagde-delay yung mga kaso. So, kung question lang na pwedeng pabilisin, kung pwedeng mabilis yung mga pagdinig, pwede naman mangyari yan, Jessica. Kasi pihado yan ang sasabihin ng iba, no? Sana ganun din ang pace ng ibang mga kaso na hinahawakan ng ating mga korte. Correct. Ang natatandaan ko, yung Supreme Court ay nagpalabas ng mga order, no, na may mga paraan kasi na may paraan sila na in-institute para i-abbreviate yung ilang mga proceedings kasi they recognize na yung justice denied ay justice delayed is justice denied. So kailangan pabilisin yung proseso at yung mabagal na pag-usad ng gulong ng hustisya ay na-recognize, na-acknowledge ng Supreme Court na problema yan. So ang natatandaan natin, may pinalabas na mga ruling or directive yung Supreme Court na kung halimbawa yung mga pagsasubmit ng mga memoranda, kung pwedeng mas mabilis or abbreviated yung period niyan, ay ganun yung ginagawa nila. So meron namang ginagawa na kumpas yung Supreme Court para mapabilis yung ilang procedures na pwede mong paikliin, huwag mo nang pahabain na patagalin pa. So meron ganyan namang move, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.